Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Paunang mensahe ninyo po ay poverty, Gemini. Ang iba sa inyo dito, siguro merong financial situation na medyo hindi maganda. Maaring ang iba sa inyo dito may issue sa trabaho, maaring nagkukulang na ng oras sa trabaho, maaring nabawasan ng trabaho, maaring nabawasan kayo ng oras. Siyempre, mababawasan din ang kita, 'di ba? Maapektuhan ng budget, maaring gano'n. Maari din ang iba sa inyo dito na layoff, nag-restructure ang trabaho, maaring gano'n, ano? Iba-ibang sitwasyon, but definitely, ang iba sa inyo dito, Gemini, mayroong financial difficulty, no? May financial hardship dito na pinagdadaanan, no? And it is also possible na this is related to relationship. This is also could be issue sa inyong karelasyon, sa inyong person. Maaaring nakakaramdam kayo dito ng panlalamig, no? Siguro pakiramdam ninyo nanlalamig na sa inyo ang inyong person. Maybe you're feeling unloved, maybe you're feeling deadma, no? Maaring dinededma kayo ng person ninyo, maaring ganon. Hindi na kayo nabibigyan ng oras, atensyon, panahon, mga ganon. So, siguro ganon ang inyong pakiramdam. But who knows? Baka pakiramdam nyo lang yan, diba? So, tignan ninyo kung ano makakabuti sa inyong sitwasyon, no? Kung kakausapin ninyo, makipag one-on-one conversation kayo, na kayo lang, you know, pag-usapan ninyo yan. If sa tingin ninyo yan ang makakabuti sa inyo, do so, no? Pag-isipan ninyo mabuti, kayo yung mas nakakakilala sa inyong person, kaya tignan ninyo kung ano ang makakabuti, no, na ma-solve, na maalis sa isip ninyo kung ano man yung iniisip ninyo hindi masyadong maganda, no? So, pag-isipan ninyo mabuti. And you know what? Yung card na to is number 37 and that becomes number 10, diba? 7 plus 3 is 10. So, that resonates with endings and beginnings, no? So, maaaring kung ano man ang sitwasyon ninyo dito, that is coming to one end because maaaring meron ditong second chance. Kung sa relationship man yan, maaaring magtatapos na yan na iniisip ninyo dahil maaaring siguro makakapag-usap na kayo, mare-resolve na ang issue mo, no? Maaaring gano'n. Maaaring iparating mo na yung concern mo sa person ninyo, kaya maaaring maayos, 'di ba, ang inyong sitwasyon. So that is also possible. Pagdating naman sa pera, who knows, Gemini, there could be financial help, financial opportunities na dadating dito at makakapagsimula ka din ng bagong buhay pagdating sa inyong pangkaperahan. Kaya kapit lang sa Panginoon, kapit lang sa inyong kakayanan, ano? Always keep your hope and faith alive, no? Sa puso ninyo, sa sarili ninyo, dahil, you know, miracles do happen, 'di ba? Miracles do happen. Who knows? May mga financial breakthrough na dumating dito sa inyo, Gemini, at matutugunan kung ano man ang inyong pangangailangan. Okay? Look at that. Pag sinabi ko pala na financial opportunities, here you go. Privileged lady is here. Number 12 is number 3. 1 plus 2 is 3. Kaya, and number 3 resonates with wealth. So, Gemini, so privileged lady then resonates with prosperity and abundance, financial success, yung gano'n. So, most likely, Gemini, kung ang problema ninyo pangkaperahan, masusolusyonan din talaga yan. There is an energy of prosperity and abundance dito and financial success. Kaya, Gemini, kapit lang, magdasal lang kayo, huwag kayong mawala ng pag-asa, kahit ano man ang financial hardship na pinagdadaanan ninyo. Time will come, no? Time will come na magbabago for the better ang inyong sitwasyon. And maaaring agad-agad, no? Agad-agad ang pagdating ng solusyon sa problema na muna yan, because privileged lady is prosperity and abundance. So, who knows? Maaaring may financial opportunity, financial blessings na dumating dito, at yun na magiging kasagutan sa inyong problema dyan, no? So, we have number 32. Ayan. So, maybe talaga, no? Merong mabigat na pinagdadaanan ng iba sa inyo dito, pangkaperahan. Trabaho, no? Related sa mga sitwasyon na yan, negosyo. Ayan. So,
tulad na sinabi ko kanina, don't despair. Things will change, no? Things will change for the better. Nothing is yet set in stone. Everything changes. Kaya yung sitwasyon ninyo, kung ano man yan, pinagdadaanan ninyo, pangkaperahan or relationship, that is going to change for the better, no? Umasa lang kayo sa kung ano ang positibong pwedeng mangyari sa inyong sitwasyon, at pag lagi yun ang iniisip niyo, yun ang minamanifest niyo, yun ang ini-imagine niyo, that is what you are going to achieve talaga. That is what you're going to receive sa buhay ninyo. Yun ang magmamanifest sa buhay ninyo. Okay? Kaya doon lang tayo lagi sa positibo. Okay? So, we have number 20, house. Ayan. So, maybe talagang hirap, no? Hirap ang iba sa inyo pagdating sa pangkaperahan at naaapektuhan na ang inyong pamilya. Maaaring gano'n ang sitwasyon dito for some of you. So, yun lang din na napipick up ko dyan. We have number 2, male, female. This could be you. This could be someone na you are going to be dealing with around this time, no? So, maaaring ito yung maghahatid ng tulong sa'yo. Maaaring siya yung makakapaghatid sa inyo ng financial opportunities. Maaaring siya yung mag-offer sa inyo ng trabaho. Maaaring siya yung makakapagbigay ng support sa'yo, sa inyong mga pinagdadaanan sa ngayon. So, this could be anyone, no? Gemini, sa buhay ninyo, maaaring kamag-anak ninyo yan, mom ninyo, kapatid. It could be anyone na talagang maaaring siya yung mag-come forward to help you. So, we have number 9, change. See, I told you, things will change. Things will change. Isang malaking pagbabago ang mangyayari sa buhay ninyo. Look at this. We have number 9, and number 9 resonates with endings. Diba? So, may endings and there is beginnings. Kapag may nagtatapos, may nagsisimula. Diba? Pag may nagsasarang pinto, merong nagbubukas na bago. Kaya, huwag kayong mawala ng pag-asa, Gemini. Be hopeful, be optimistic, dahil lahat ng bagay ay nagbabago. No, nagbabago. And what I'm picking up here is this is a change for the better, kasi meron tayong prosperity and abundance energy. So, pasasaan ba, no? Pasasaan ba at dadating din ang financial breakthrough ninyo at mababago ang inyong sitwasyon. Napakahalaga lang din dito, Gemini, na mag-focus tayo sa kung ano lang ang positibo, no? Para walang maging barrier, no, sa pagpasok ng prosperity and abundance energy na to sa buhay ninyo. Kasi if you are thinking positive, positibo din, magaganda ang mangyayari. Makapangyarihan ang isip at damdamin natin. So, kung gusto ninyong maging positibo ang ganap sa buhay ninyo, sa isip nyo pa lang, sa damdamin nyo pa lang, gawin nyo ng positibo yan. Huwag ninyong isipin ang problema itself, because that is going to magnify. Mas dadami ang poproblemahin ninyo. Kaya isipin nyo na lang kung anong magagawa ninyo para masolusyonan ang problema ninyo, so that solusyon talaga sa problema ninyo ang ma-attract ninyo towards your life, towards yourself, nang sa gayon mababago ninyo ang inyong sitwasyon talaga, 'di ba? Like attracts like, 'di ba? Kaya kung positibong iniisip ninyo, positibo din ang mangyayari sa buhay ninyo. Positibo din ang mga sitwasyon, ang mga circumstances na ma-experience ninyo or dadating sa buhay ninyo, no? So, this is going to come to one end. Kung ano man itong despair ninyo, poverty that is coming to one end, yun, dalawa na sila, diba, na ending energy. So, definitely, magbabago at magbabago yan. So, magkakaroon din siguro kayo dito ng energy shift, no? Maaring ganun ang ganap dito. Maaring magbago talaga ang ihip ng hangin dito, at instead talaga na doon kayo sa lack mindset, doon sa negative mindset, talaga magkakaroon din dito ng shift at pipiliin ninyong mag-focus kayo sa kung ano ang positibo, abundant and prosperous mindset. Kaya naman, ang maa-attract ninyo dito is prosperity and abundance talaga, no? At magbabago, yan ang magbabago ng sitwasyon ninyo sa buhay. Ang ganap din ng iba sa inyo dito is, ang nakikita ko may biyahe, may travel, so maybe may relocation na ganap dito ang iba din sa inyo. Maaring maglilipat bahay, maglilipat ng opisina, maglilipat ng trabaho, maglilipat ng employer. It could be anything, depende sa inyong sitwasyon. But definitely there is
change, no? Change dito na mangyayari sa buhay ninyo. So, good luck. And that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Una mensahe ninyo Libra, number 33, Master number 33 ito Libra. So please look up for the meaning of Master number 33 for more guidance po. Thank you. So meron kayong iniisip dito, meron kayong concern, no, dito. That could be anything, no? Maaring sitwasyon sa pamilya, sitwasyon sa relationship, sitwasyon sa pera, sa trabaho, sa mga anak. That could be anything. Tignan natin kung ano mga susunod pa ng mga energies, no? But definitely meron kayo ditong ipinag-aalala. So we have number 1, main. So this could be you, Libra, no? Or this could be someone, no? That will play a significant role sa buhay ninyo. Maaring yung concern ninyo is this person. Maaring ganun din ang ganap. This could be your anak, no? This could be anyone. Kapamilya ninyo, boss ninyo. This could be anyone, no? Depende sa inyong sitwasyon. So maaring siya then ang subject ng inyong pag-aalala. That is possible. Number 35, ayan, pathway. There is a new beginning dito na parating sa inyo. Yan ang napipick up ko. Maybe you are heading towards something new dito. Could be bagong trabaho. That could be bagong career, no? Bagong negosyo. Maaring bagong relationship, no? Maaring bagong tahanan. Maaring bagong lugar ang pupuntahan ninyo, no? Maaring ganon ang ganap dito. At saka ano to yung parang kung saan kayo, kung anong sisimulan ninyo ngayon, maaring dati dream nyo lang yan. Dati siguro yun lang ang minimithi ninyong mapasa iyo or mapuntahan ninyo or makuha ninyo yung mga ganon. But now, parang you are going to manifest your dream na, diba? So, yun ang napipick up ko dyan for some of you. What else? We have number 28, expectation. Ayan. So, maaring, yun din ang inaalala ninyo ngayon, ano? Maaring, you are worried about your expectations. Kasi, maaring may mga nakikita na kayong signs na, oh my God, parang hindi mangyayari ang ini-expect ko. Or, baka hindi mag-come to fruition kung ano yung ini-expect ko dito, no? So, maaring ganun ang ganap dito for some of you. So, that could be related talaga siguro sa person ninyo, sa relationship ninyo, or trabaho, no? Career, maaring ganun ang sitwasyon dito ng iba sa inyo. Gift, napakagandang regalo itong parating sa inyo, no? Kasi maaring material na trabaho ito, I mean material na regalo ito, Libra, no? Sorry. Maaring ganun ang ganap dito kasi number 17 is 8, diba? 1 plus 7 is 8 and 8 resonates with material success. So maaring material na bagay ang matatanggap ninyo dito na precious, no? Mahalaga ito para sa inyo. So maaring mamahaling bagay yan na matatanggap ninyo or maaari talaga na mahalaga para sa inyo, no? Maaring napaka-importante, may sentimental value, maaring ganon ang ganap dito na matatanggap ninyo. Maaari din naman na kayo yung magbibigay, no, Libra? Maaring kayo din yung may bibigyan ng isang precious gift. Maaari din ganon ang ganap. For others of you, Libra, yung gift na to na matatanggap ninyo, maaring ito ay job offer, no? Maaari din na yan ay career opportunity, business opportunity, no? Maaring ganon ang ganap dito for some of you. Kaya, whatever that is, talagang mahalaga yan. Mahalaga. As in, papahalagahan ninyo, importante yan para sa inyo at talagang ikakatuwa ninyo yan, ikakagalak ninyo yan talaga. So, yun ang napipick up ko dyan. That could come from this main male, no? Maring lalaki ang magbibigay sa inyo ng regalong yan or opportunity na yan. So, we have number 25, high honor. Beautiful, beautiful. So, maring related ito dito kay gift energy. Kasi maaring si high honor,
maaring promotion, no? Maaring bibigyan ka ng bagong role sa trabaho, no? So, pag may promotion, mas tataas ang sweldo, diba? So, may pay raise dito na magaganap para sa iba sa inyo. Or, dahil din dito sa recognition na to na makukuha ninyo, maaari din na mabigyan kayo dito ng scholarship grant, no? Maaring ganun din ang ganap. Or, possible din na pera ang ibibigay sa inyo dito. Additional bonus or financial reward, no? Financial reward sa job well done na ginawa ninyo sa trabaho. So, maaring ganun ang sitwasyon dito for some of you. So, good luck, Libra, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Aquarius, tignan natin yung tumalon. So, we have number 5. Number 32. And number 32 becomes 5 kasi 3 plus 2 is 5, diba? And we have despair. Ayan. So, maaaring ang iba sa inyo dito, no? Talagang nawawala na ng pag-asa. Maaring may pinagdadaan ng hindi masyadong magandang sitwasyon sa buhay ninyo. That could be related to relationship, that could be related to pera, that could be related to trabaho, no? Whatever the case may be. Aquarius, parang siguro napanghihinaan ng loob ang iba sa inyo dito. But you know what? Wag ninyong mas maganda wag ninyong iisipin na, no? Yung problema itself. Kasi alam niyo na kung ano ang problema. Alam nyo nang may problema. Kaya wag na ninyong isipin pa. At nang hindi na mag-magnify yan. Nang hindi na manganak pa ang problema yan. Ano? Ang isipin na lang natin ngayon is kung anong magagawa natin para masolusyonan natin ang problema yan. What are the things that we can do? What are the steps that we need to take para mag-improve ang inyong situation into a better situation, no? Rather than focusing on the problem itself. Kasi kung ano yung problema at doon tayo magdi-dwell on, naku, mas lalo pang manganganak yan, mas dadami pa ang iisipin ninyo, mas dadami pa ang maaring lumabas na maging problema kung yun ang iisipin ninyo, no? So doon tayo sa solusyon, kung anong magiging solusyon natin sa problemang yan, doon tayo mag-focus, okay? And we have number 5, yung card number is number 32, so becomes 5, and 5 resonates with change. See? Pinapakita ng card na yan na yung sitwasyon ninyo is going to change, no? Hindi permanente ang sitwasyon na yan. Hindi permanente ang paghihirap na yan, ang problema na yan, no? Dadaan lang din yan sa buhay ninyo. So, magpaka-optimistic na lang kayo, no? Magpaka-positive kayo so that positive things will come your way. Positive situations will come your way kapag doon tayo sa positivity mag-focus, no? Things will change for the better, Aquarius. Maniwala kayo, no? Yun ang isipin ninyo dahil yun at yun talaga ang maa-attract ninyo. Holy moly, we have number 11. Tignan mo, diba? Napakaganda. Meron talaga. Siguro kung pera ang problema ninyo dito, eto na. Financial breakthrough is coming your way. Aquarius, we have number 11. That is master number 11. Very highly spiritual number. Very powerful number. So please look up for the meaning of master number 11 po for more guidance. Okay? And also, yan, 777. That's another synchronicity dito, Aquarius. Please look up for the meaning of 777. And that is an angel number 777 for more guidance po. Okay? Napakalalaking gold coins ang lumalabas sa slot machine na to. Kaya, most likely, maraming perang parating sa inyo. Most likely, isang big chunk of money ang maaaring dumating sa inyo, and that could come from different sources. We don't know kung saan manggagaling yan, ano, Aquarius. Madidiscover nyo na lang yan pag nandyan na, diba? Maaaring panalo yan sa mga game of chance. Maaari din naman na inheritance yan. Maaari din naman na regalo yan sa inyo. Maaring meron kayong ginawa ng magandang good deed, kind deed in the past, and maaaring mabigyan kayo ng pamana, diba? Maaari din naman na maregaluhan kayo dito ng sandamukal na pera. Maaari din ganon ang ganap dahil natuwa sa inyo. Maaaring ganon. So, this could come from different sources, no? At
alalahanin ninyo, Aquarius, gift talaga ito para sa inyo ng Divine Universe. This is not coming from work, no? Hindi ninyo ito pinagtrabahuan na perang ito. Talagang regalo ito para sa inyo. That is a windfall. So, we have number 39. Ayan, community. So, kung ano man ang tulong na kailangan ninyo, there are people around you na laging handang tumulong sa inyo, no? There are people that are always to the rescue sa inyo, no? You have circle of friends, you have family, no? Mga katrabaho ninyo, kung sa trabaho naman ang concern ninyo. Kung ano man ang kailangan ninyo, talagang you have the helpful and supportive people around you, no? Yun ang nakikita ko dito for some of you. We have number 38. Ayan, toil and labor. Ayan, so mukhang pagod na talaga kayo, no? Mukhang pagod na kayo sa inyong sitwasyon dito. So, yun ang napipick up ko dito for some of you. Maaari din naman na ang iba talaga sa inyo, yung trabaho ninyo, nahihirapan kayo. Maaring that is not the job talaga na gusto ninyo, kaya medyo napapagod kayo agad, nahihirapan kayo sa inyong ginagawa. Maaari din naman na hindi kayo sanay sa kung anong ginagawa ninyo ngayon, kaya talagang siguro physically demanding din yan, kaya napapagod agad kayo, yung mga gano'n. So, mag-iingat kayo, no? Alagaan ninyo ang inyong sarili if that's the case. So, what else? We have number 17. Ang swerte-swerte ninyo sa ngayon talaga, no? Ang daming financial blessings na maaaring dumating sa inyo dito, Aquarius. Kaya nako, yung despair energy na yan, kalimutan nyo yan. Ibalik ta rin ninyo yan. Pumunta kayo doon sa kung ano ang positibo, kung ano talaga yung optimistic na energy doon kayo. Yun ang yakapin ninyo para nang sa gayon, no? Ma-welcome ninyo ito, no? Hindi ninyo. Kasi kapag ito talaga yung pinatagal ninyo dyan sa sarili ninyo, sa isip ninyo, yung despair na yan, oh my God, hindi ito dadating sa inyo kasi that could be a barrier, no? That is negative feelings. Kaya hindi ito makakatulong sa inyong sitwasyon na pag-a-attract ng sudden wealth at gift na ito towards you, no? Kaya kung may ganito kayong sitwasyon, tanggalin ninyo yan. Any negativity, no? Sa isip, sa puso ninyo, sa energy field ninyo, tanggalin ninyo yan because masasabotage kayo niyan, no? Masasabotage kayo niyan at instead na papasok ang swerte ng pangkaperahan na to, nako, baka lumayo yan sa inyo because may mga negative energy kayo sa inyong sarili, 'di ba? Sa inyong katawan, sa inyong isip at damdamin. Kaya tanggalin na lahat ng negative. Tanggalin natin sa buhay natin. Ang sa gayon, positibo at maganda lang ang dumating sa buhay natin tulad ng mga ito, no? So, there is wealth na parating din sa inyo. This could be additional wealth, financial gain. This could be regalo talaga sa inyo na pera. Maaring ganun din ang ganap. This could be a precious gift talaga, material gift, ganon. It is also possible na job offer ito. Maaring ganun din ang ganap. Ng iba sa inyo, job offer, career opportunity, business opportunity, no? Yung mga ganon. So, maaring yun ang dumating sa inyo dito. We have number 13, wealthy man. Ayan. So, you know what? Ang napipick up ko dito, that could be, job opportunity, career opportunity, or business opportunity to. That could come from this wealthy man. No? Maaring ito yung makikilala ninyo. Maari din na, this could be someone na maaring kilala na ninyo dati, or maaari din naman na makikilala nyo pala ngayon, no? Maaring ito yung maghahatid ng opportunity sa inyo para sa isang bagong trabaho, bagong karera, negosyo, no? Kasi si wealthy man could be someone na talagang established na, no? Pagdating sa kanyang money, career, finances. Maaring isa siyang boss, maaari siyang boss sa trabaho, maaari din na isa siyang negosyanteng sobrang successful na, maaring ganun ang ganap. So, maaring ito talaga maghahatid sa inyo ng opportunity, no? Na pagsisimulan ninyo ng prosperity and abundance sa buhay ninyo. So, good luck. That's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.